hindi ko matanggap sa sarili ko na wanted ako dahil wala akong kaalaman sa krimen na yan. Sana anak, may anak rin akong babae, sana huwag ka maniniwala na nagawa ko ito dahil hindi ko talaga ito ginawa. Alam ng Diyos yan. Alam ng Diyos. At ang magpapatunay lang, kaya ako sumuko dahil buhay sana yung yaya at yun ang magtuturo kung sino talaga. Dahil ako, wala akong kasalanan talaga. Yun lang ang may ano kung sana buhay yung yaya para maituro ako. Wala akong kasalanan. Maraming mga pagkakataon na sitwasyon na kung saan may mga suspect ng krimen na namimili sila ng mga taong kanilang gustong lapitan at susuko dahil sila ay suspect. So, isa tong kaso nito na kung saan napili nitong nakakilala sa kanya na isuko itong suspect ng krimen, kidnap for ransom na pinatay si Christine Palma, ni rape, pinatay, nilagay sa maleta. So yung ibang mga suspect na huli na except for isa sa mga suspect na babae at ito ngayon, itong si Henry na susuko sa atin. Sasaktan, sumama ka sa kanya. Ako sir. Susunod ko sa kanya. Para hindi matakot. Itong case ni Jaden Palma was reported missing noong August 11 na galing sa skulahan together with this yaya, yung certain Marites Ontog. Time hindi na siya nakauwi. So it was reported by the parents na nawawala yan. Balita pa na may tumawag sa magulang na demanding for ransom. So at the initial phase, pumapasok na merong kidnapping. If I'm not mistaken, it was 10 million ransom. Ay nawa ka ng phase na ito. Actually, they are now working on it. Nagpunta pa yata sila sa Marintagig para to meet the demand ng ransom. But wala naman nangyari dito, mati yung mga tao doon. Pumasok ang nilang police district dito when the dead body was discovered in North Harbor, floating inside a luggage. So yeah, it's a place where the gang rape occurred, yung lugar na yan. Dito nakita namulutang yung maleta. So the body was sent to the laboratory for medical examination. May nakatali na cord sa leg ng bata na sign na ini-strangled. Ito examine, there was entry doon sa kanyang genital organs. Pieces of information was given by the Manila Police District Homicide Division until they come up to the jury na may mga suspect tayong nadampot. Si Jureco admitted that he was present when Jaden Palma was being gang raped. Pero hindi siya nag-join doon kasi andun yung sinusundo siya ng asawa niya. Si Norberta Ligado. So itong witness natin na nakakita doon sa mga participant. The Manila Police District were able to identify Rek and Joey Igos as the suspect in the gang rape of Geraldine. At the initial stage, they denied na magkakilala sila. But according to the witness, Norbert Aligado, pointed na natira sila sa Isla Putimat, magkakilala sila. Ito ang mga pangkaraniwang eksena, mga photo ops na nakagisnan na ng ating mga pulis. Pagpepresenta sa media ng kanilang mga accomplishment kuno, kanya-kanyang diskarte, kanya-kanyang papogi. At 13 ng Setyembre sa Campo Karingal. Good morning, friends from the media. Nadenggoy ng patay-gutom sa publisidad na pamunuan ng QCPD sa pangunguna ni District Director Magtanggol Gatdula at Deputy Chief na si Colonel Federico Lasiste, ang mga pobreng kasamahan naming news media. Biktima ang mga higanteng TV News Network, malalaking dyaryo, kabilang na mga tabloid at mga estasyon ng radyo. Pinagpiestahan ng mga kasamahan namin sa hanap buhay ang sarswelang papoging press conference ng pamunuan ng QCPD. Inako ng mga kulokoy na opisyales ng QCPD na sa kanila raw sumuko ang suspect. Sa eksklusibang video ng bitag na inyong napapanood,
Narito ang aktual na pagsuko sa bitag ni Henlet sa loob ng San Antonio Valley 2 Subdivision, Parañaque City, pasado alas 9 ng gabi, Setyembre 12. Pansamantalang itinurn over lang ng bitag sa QCPD sa tanggapan ng DPIOU Ancar upang ipasa ang suspect na sumuko sa mga operatiba ng Manila Police District na siyang humahawak sa kasong ito na inagawan din ng eksena ng gutom sa publisidad na QCPD. Nagsimula ang lahat ng lumapit sa bitag si Mang Rico. Nais daw niyang ilapit ang kaso ng kanyang malapit na kaibigan na si Henlet na pinaghahanap ng mga operatiba ng Manila Police District sa kasong pagdukot, panghahalay at pagpatay. Subalit, ayaw daw nitong sumuko sa mga pulis, kundi sa pinagkakatiwalaang media, kaya sa bitag sila lumapit. Aming pulis ngayon pupunta rin sa kanila hanggang sa nag-offer may General, Colonel. Sabi ko, bigay natin yung makapagkakatiwalaan natin sa mga ganyan. Meron akong naisip na ilapit yung idol kong media. Kayo nga po tinutukoy ko. Yan ang totoo sir kasi every morning na nanonood ako sa inyo. Kasi yan sabi niya sa akin po sir, Kuya, susuko ko sa kung sino pinagkakatulan yung media dyan. Kaya lang pakiusap po ito kung sasaktan. Mas makabubuting sumuko siya. Pwede siya sumuko sa'yo. At ikaw na rin mismo, pwede ka na makipag-arrange sa polis na handa siyang sumuko. Hindi mo dapat idaan sa amin. Ang hindi niya pagsuko, mas delikado pa. Kasi kung hindi siya suko, pwede siyang pag nakita rin, itumba na lang. Talaga po. Di ba? So mag-isip siya. Kaya yung pagsuko niya kanino, hindi yung issue. Ang tanong, kailan siya susuko? Ba't hindi mo tawagan sa cellphone at mag-usap muna kayo? Anong dahilan? Pagkatapos sabihin mo sa akin kung talaga interesado. Malalaman ko pag-uusap Kaya kayo. kung makausap ko sir, pwede kang ipakusap. Pwede, kasi malalaman ko kung yan ang itotohanan, ang lokohan. Agad na tinawagan ng bitag ang suspect na si Henry Redoblado alias Henry Tesado o Henlet. Hello, Dre? Yeah? Ciao, Dre. Andito na ako sa kaibigan ko. Opo. Kay Sir Ben. Hello? Hello. Andito na. Ngayon, kung gusto mo kausapin mo rin si Sir para may palaman at kung anong gusto mo. Hindi yung nagtatago ka dyan, ha? Naniwanag ko sa kanya nangyari kaya. Ito, Sir, pwede po, Sir. Henry. Hello. Magandang tanghali po. Okay, Henry, si Ben Tulfo. Ano bang problema? Kasi sumabit kasi ako sa krimen na hindi ko ginawa. Sumabit ka sa krimen na hindi mo ginawa. Opo. Magsasabi niyan unang-una yung hukuman kasi may proseso. Kung sakaling hindi mo ginawa, kinakailangan lumutang ka at magpakita ka dahil wala kang krimen ang ginawa. So, ikay magkaroon ng tiwala doon sa proseso ng hukuman natin. Ngayon, ganun din naman kung ginawa mo yan, the more kinakailangan magpakita ka rin. So, dalawang bagay lang yan. Whether ginawa mo o hindi, dahil sangkot yung pangalan mo, lilinawin mo, lumutang ka. Opo. Ang nangyari ganito, yung kasama ko talaga dyan, si Sikyo. Sikyo? Oo, yung Sikyo na yun. Yung Sikyo? Anong ginawa ng security guard? Nang-hold up po siya. Nang hold up siya? Opo. Oo. Yung nang-hold up siya, nagkahiwalay kami, pumunta siya sa breakwater. Sa breakwater? Saan yung breakwater? Doon raw po sa Tondo. Saan sa Tondo? Isla Puting Sa breakwater po. Sa breakwater, sa Tondo. Parola po. Sa Parola, okay. Anong krimen na sangkot ka kung bakit pinaghahanap ka? Robbery po. Robbery. Opo. Robbery ng ano? Yung nanutok siya ng yung may motor. Mahalaga sa akin kung nga ba'y nasasangkot ang pangalan mo dun sa batang pinatay nilagay sa maleta. Nagtaka po ako kung Kaya tanong ko, sagutin mo lang ako kasi nagkikwento ko sa akin. Opo. Alam mo ba o totoo ba, narinig mo ba, napanood mo ba sa telebisyon na ang pangalan mo'y lumulutang doon sa batang pinatay, na rape, nilagay sa maleta? Opo. Opo, alam mo. Narinig ko, nakita ko po dito sa TV Napanood mo sa TV. Kasi ang pinakamalaking bagay dito, pag patuloy ka nagtatago, mga handa-handa ka na.
siguro dahil malapit-lapit mo na makita yung lumikha sa iyo sa itaas, dalawang bagay lang, hindi ka naman pupwede sa langit kung baka impyerno patutunguhan mo. Ngayon, bahala ka sa maniwala ka sa hindi. Dalawang bagay lang. May makakatagpo ka ng mga pulis na talagang mainit yan, baka tigukin ka na lang. Marami ako nakakasama na talagang mainit sa gatilyo, hindi ka sasantuhin. Tandaan mo yan. Nadadawit yung pangalan mo doon sa batang lumabas na sa TV na ni-rape, nilagay sa maleta. Okay? Malaking balita yun, story yun. Hindi ka ba nababahala doon na sinasabi mo sa akin, hold up wala namang katuturan yung hold up na sinasabi mo dahil dito may pinatay? Nagtaka nga po ako kung Ba't ka nagtaka? bakit nakasangkot ang pangalan. Ay dapat lumutang ka't linawin mo. Kung totoo man o hindi, sumuko ka kasi lumutang yung pangalan mo. Narinig mo ba, napanood mo sa telebisyon na Opo. nadawit yung pangalan mo? Opo. Ginadamit ako nila pero wala akong ginawa niya masama. Kilala mo ba yung mga taong pumatay doon sa bata at mga Wala sangkot? po. Hindi ko po alam rin. Hindi mo alam. Kasi wala akong kinalaman dyan Pero kailan mo napanood sa telebisyon na nadawit yung pangalan mo sa batang babaeng ilagay sa maleta, ni-rape at pinatay? Isang linggo lang ito po. So hindi ka kinikilabutan, nadawit ka doon sa... Kaya nga po gusto ko sumuko para magpaliwanag. Ayun, yun lang naman ang gusto kong sabihin. Importante, dahil mamili ka, hindi naman kita pwedeng pilitin. Pwede kang kahit kanina pwede ka naman sumuko Pwede kang sumuko dito sa nagpalaki sa'yo. Kung sino man tong kaibigan, kakilala mo ngayon, pwede ka rin sumuko sa amin. Pero ang aking interest lamang doon sa sinasabing pagkadawit ng pangalan mo. Pero, kung yan ang sumbong mo sa akin, sikyo, wala akong pakialam dyan. Bahala na yan, baka matigok na rin yan. Malapit-lapit na. Gusto mo lumutang totoo, hindi ba? Opo. Puntahan ka na lang namin sa lugar mo kasama tong sinasabing uncle mo or kay nagpalaki sa'yo kung sino. Ganun ang gagawin namin. Dahil sa kidnap for ransom ang kaso ng panghahalay at pagpatay sa batang si Geraldine Palma, unang tinawagan ng bitag si Colonel Edgar Iglesia, Deputy Chief ng PACER, para sa pagsuko ni Henlet. Colonel, good afternoon. Hello, good afternoon. Colonel, tungkol doon sa batang pinatay na nilagay sa maleta? Si Geraldine. Si Geraldine. Ngayon, may lumapit sa amin and we've talked to that isa doon sa mga itinuturong suspect na willing na sumuko. Sila daw? Oo, doon sa isa na parang sinasabi niya, dinawit lang daw siya, gusto niyang lumutang. Yung lalaki, willing lumutang. Gusto niyo ba puntahan namin papuntahan ko dyan? Una sir, ang gusto naming makita, yes, kung kayo ang nasa sa inyo yan, one is, we only try to confirm kasi baka namin, hihiya naman kami makuryente na yun pala, hindi itong tao. Siguro naman sir, may picture para yung family na yung nagpalaki sa kanya, maituro na siya nga talaga. At Samahan niyo, pwede naman. opo, pwede. Yun na nga ang ano namin, Colonel, muna. Now, the first is, kung yung picture na yun nandyan, ituturo na nagpalaki sa kanya, nasasabihin, ito nga siya, pero hindi yan ang apelyido niya, pero ang tunay apelyido, Rebalado. We talked to him, he said he's willing to surrender. Natatakot nga talaga siya kasi parang dinawit lang daw siya. Yan. Ang gagawin natin is to ascertain muna kung siya yung tinutukoy na suspect. Oo, kasi sabi nung nagpalaki sa kanya, kasi siya mismo, yung suspect mismo, Kuno, sabi niya, yung nakita kong picture ko sir sa TV, natatakot ako, pero hindi yung apelyido ko. Dinawit lang daw siya. Now, we'd like to ascertain whether he is the person in the picture. Kung if so, then we can go ahead and move and get this guy para sa inyo. Ang pwede kong gawin kasi yung mga nakahuli mo, it's not PACER, hindi suspect ng PACER yung nakahuli. Ganun ba? Okay, kasi from the beginning, akala ko PACER Hindi suspect ng PACER yung nakahuli. Okay. Ang mga nakahuli is may Manila Police at saka may Quezon City Police. Quezon City Police. We have records naman kasi humihingi rin kami sa kanila ng Okay. ng mga data. So, pwede akong magpapunta dyan ng investigador Sige. to find out kung ayan nga yun. Sir, ganito, since siguro naman, I assume kidnapping for ransom nung una yan, tapos pinatay. So, in my mind, PACER agad yung lead, no? So, wala namang problema, sir, doon sa ibang police stations. Kung sakaling yun man, we also would like you to be there kung operatives ninyo, whether Quezon City, Manila Police, o anumang distrito, wala naman kaming problema to contact them. At we will check doon sa records kung anong mga pictures na meron doon based on the suspects, siguro, yung ibang mga suspect na nagtuturo sa kanya. QCPD, tawagan mo.
Kasi kung Manila Police at QCPD, get QCPD kay Gatdula, I think we might have a picture of that suspect. Ha? Tawagan mo ngayon si Nico. Quezon City Police na lang tutulong sa atin to get this guy. Kahit hindi na, akala ko kasi taser eh. Parang ganito, parang kasama kayo sa Quezon City Police and Manila Police doon sa batang kinidnap at saka pinatay, hindi ba? May involvement ng Quezon City doon sa investigation? Yung ano po, DIO yung nakahuli dun sa isang suspect. Sa isang suspect? Ngayon, parang kaya ako lumapit sa iyo kasi isa doon sa mga suspect, dalawa kasing suspect, babae, lalaki pa, hindi pa accounted for, di ba? Ngayon, parang yung isang lalaki roon, lumalabas yung Henry Teseros ata. Usap ko sa telepono at yung kanyang nagpalaki sa kanya, nandito sa amin, nakausap namin, nasabi niya, lumutang daw ang mukha niya sa TV at gusto niya sumuko pare. Pero kung yung si Colonel Tapos ng Manila, yung may hawak ng kaso, makukuha ko yung mga picture ngayon. Oh, Parang siya talaga. dalawa na lang yung missing, yung babaeng... yung ano? yung babae tsaka isang lalaki, siya yung lalaki. Sige sir. Ha? Tawag ko ngayon sa'yo sir. Asap pare ha? Kay Colonel Yabot. Thank you pare ha? Asap ha? Papa. Okay. Papa. Anong maganda? Di sabihin mo kay Sir Tulfo kung saan magandang ano. Sa ano na lang kaya kuya sa... Yung kabisado mo, saan? Punta sa may Paranaque po. Okay, Mary Queen? Ha? Mary Queen Apostles Church. Mary Queen Apostles Church. Ha? Apo. Oh. Church, okay. Sa loob ng, anong sinasabi mo? San Antonio Valley 2. San Antonio Valley, okay, 2. Paranaque to, no? Apo. Malapit pa sa sukat yan? Opo, malapit na po yan yung Okay, sige. Yeah, okay, sige. Standby lang kayo dyan. Ha? Mas maganda pa ngayon dahil simbahan eh, ha? Opo. Okay, walang okay yan dyan, ha? Opo, okay po. Okay, standby lang kayo. Kinumpirma ni Mang Rico ang larawan ng suspect na si Henlet. At ang Henry Tesado na aming kausap sa telepono ay iisang tao. Kami na pupunta sa inyo, ang tropa medyo hindi taga riyan, taga Quezon City. Mga kasamahan namin, ha? Medyo iligtas yan kasi mahirap na hanggat nandyan kayo. For safety, makakasiguro kayo kasama ko, ha? Agad kumilos ang bitag kasama ang Quezon City Police. Andre, sana kayo? Dito na kayo? Nandito na kami sa may San Antonio Valley. Sana kayo? Casimiro po. Casimiro, okay. Basta sa may simbahan, ha? Okay, sige. Simbahan saan dito? Okay, sige. Kanan. Thank you. Hello, Henry. Hello, kuya. Henry, nandito na kami sa harap ng gate. Sarado na yung simbahan pero sa labas lang kami sa may gate, ano? Hindi tayo makakapasok pero nakaparada naman sa sasakyan namin, ano? Ha? Opo, kuya. Ano po si kuya po? Andito si kuya mo, nasa kabilang sasakyan, sa crosswind siya. Yung mga ibang mga pinagkaratiwalaan kong operatiba sa may Starex, okay? Opo, Huwag ka matatakot, ha? Nandito lang kami, ako mismo si Bitag nandito, ha? salamat po. Maganda kung balik tayo sa Quezon City, wag dito, ha? Opo. Okay, kami nang bahala sa iyo. Importante sumama ka sa amin kasi baka kung ano pa mangyari sa iyo, ha? May magpagay sa akin po to, kuya. Pambihira ka naman, yung palagay mo, may mga security din naman ako, eh. Opo, salamat po. Alright, sige, huwag ka matakot. Sige, okay. Ilang minuto lang ang aming hinintay at dumating na si Henry upang isuko ang kanyang sarili sa bitag. Ito na? Sana po. Hindi ka sasaktan. Sumama ka sa kanya. Okay ka na. Pero wala ka talaga alam. Wala talaga po alam. Sama ka lang. Malinis yun. Malinis.
Mabilisan ang kilos na ginawa ng grupo ng Bitag dito sa pagsuko nitong suspect na si Henry Redoblado, ang tunay niyang pangalan, pero lumalabas sa TV na itong suspect na to sa pagpatay doon kay Christine Palma, ilang sandali lang ginawa namin. Tapos alis agad at dito natin malalaman ang buong detalye pagdating natin sa Camp Karingal. At ayaw namin maalala yung lugar na yun. Unang-una, wala sa restriction ng QCPD, pero may coordination naman, kaya sa Parañaque sumuko na suspect tumira doon sa kanyang kaibigan sa may taga Las Piñas. Pero ngayon tuloy na ang grupo ng Bitag sa Camp Karingal. Doon buong detalye alamin natin. Agad dumating ang news crew ng UNTV Channel 47 na aming tinawagan para sa eksklusibong coverage ng pagsuko ni Henlet nung gabing yun. Tulad ng ibang mga suspect, lagi nilang sinasabing inosente sila at walang kinalaman sa krimen. Hindi ko matanggap sa sarili ko na wanted ako dahil wala akong kaalaman sa krimen na yan. Sana anak, may anak rin akong babae, sana huwag ka maniniwala na nagawa ko ito dahil hindi ko talaga ito ginawa. Alam ng Diyos yan. Alam ng Diyos. At ang magpapatunay lang, kaya ako sumuko dahil buhay sana yung yaya at yun ang magtuturo kung sino talaga. Dahil ako, wala akong kasalanan talaga. Yun lang ang may ano ko nga, sana buhay yung yaya para may turo ako. Wala akong kasalanan. Wala akong desa. Ewan kung papaniwalaan ko tong suspect na nag-surrender na si Henry Redoblado. Kung pakikinggan mo, matatawa ka. Kaya lang sa Bitag, nakikinig lang kami. Ayaw namin magpapaniwala. Mahala na sa kanila mag-iimbestiga doon sa Manila, yung Manila Police District. Yung ibang mga operatiba ron may hawak ng kaso dahil ito-turn over tong suspect na si Henry sa WPD or Manila Police District, na kung saan ang mga operatibang nakasama namin ang tumulong, nakuha namin sa Parañaque. Kaya lang laging may kasabihan na ang mga suspect, ito'y medyo kasabihan lamang. You can never assume and you will never have to believe what they say, and you cannot take it hook, line, and sinker lahat ng mga sinasabi ng mga yan. Na maaari nagmumukhang parang tanga o nagmumukhang parang inosente, kaya lang di mo malaman malalim pala. So dito sa nakita natin, malalim man o mababaw, hindi na mahalaga sa amin, basta't importante humarap siya dahil pinaghahanap siya. So presentation bukas mag-alas 11 na ng gabi. So dito ang tabayanan natin ng kaso. End of story. Mission accomplished para sa Bitag. Kinabukasan, nagsagawa ng sarswelang press conference ang District Director na si Colonel Magtanggol Gatdula at ang Deputy Chief na si Colonel Federico Lasiste, kasama ang iba pang mga opisyalis nito. Na biktima ang mga pobreng kasamahan naming news media. Trabaho ng Bitag ituwid ang mga baluktot, kamalian at mga kasinungalingan tulad nitong pandedenggoy sa media ng pamunuan ng QCPD.